mga kabiyaya, mga kuwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Yan, shoutout po sa lahat ng mga kadaver kads dyan. At ngayon yung pag-uusapan po natin, di ba nung nakaraan si Isko Moreno ang bumanat sa TVJ mapatungkol dun sa banat niya sa TVJ na ewan ko bakit niya naisipan na Pepsi pa yung sabihin dun sa kanilang Gisa Gedli, no? So ito na naman po, may bago na naman po tayo. Naku po, ayaw niya talagang tumigil, ha? May bago na naman po tayo pag-uusapan. At syempre, isa din sa host ng Generic Night Bulaga ang bumanat or may patama kay Joey De Leon. So, although medyo may pagka, hindi naman siya personal, pero alam naman natin at alam ko din at alam nyo rin na kapag napanood nyo na tong video na si Sir Joey De Leon po ang pinatatamahan dito sa post na to, no? So sino nga ba yan? Abangan nyo po yan sa video natin. At eto, si Vice Ganda, may parang may ginawa atang hindi nagustuhan ng isang artista, parang nabastusan po yung artista sa kanya, no? So tingnan natin kung sino bang artista to. At yung isa pa nating isisingit, ito isisingit lang po natin na. So tutusin, sayang po sa airtime, pero nakakabahala na po kasi itong pinaggagawa niya. Sa kadahilanan po, sa kagustuhan niya pong magpapansin sa TVJ at kay Jose Manalo at sa mga viewers para suportahan din naman po siya, kaso wala na po sa ayos yung kanyang pinaggagawa, no, mga kadabar kads. Wala na po sa ayos kasi alam niyo yun, yung mga ipinagbabawal po na gawain lalo na sa mga politiko ay ginagawa niya po at gamit-gamit niya po yung pangalang Jose Manalo. So isa po itong kasiraan kay Jose Manalo. Ang pagkakaalam ko kasi po ay bawal tong ginagawa niya. Hindi ko alam kung bakit niya to ginagawa at alam niya rin naman din siguro na bawal tong ginagawa niya kasi nga isa din siya sa mga vlogger ng isa sa mga tumakbong politika noon, no? So yun, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, mega love shoutout dyan sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara. At ito pa rin tayo, another reaction video at kahit anumang sakuna ang dumating, hindi tayo hihinto, no? Hindi tayo hihinto na tawag dito na kahit anong pananakot ang ibigay nila sa atin, hindi tayo hihinto na para depensahan ang TVJ at ang legit Dabar Kads. So yun, mega love shoutout sa inyo dyan lahat na nandiyan sa baba. No, ulitin ko, hindi po ito live. Video po ito. So bawi na lang po ako sa inyo kapag naka-live ako. Isa-isahin ko po kayong isi-shoutout. So ito po at ating simulan. Tsaka yun sa mga nagre-reklamo nga po pala na bakit ang liit daw ng screen ko ay sa totoosin lang po bawal po kasi yan. Kaya pagpasensyahan nyo na po, wala pa po tayong laptop, wala tayong computer na para kasing ganda ng ibang mga reactor. So kahit paano nagtsatsaga tayo sa ganito, kahit paano makapag-update po ako sa inyo. Kaya pasensya na po talaga, may mga nababasa kasi akong comment, hindi naman lahat, siguro mga dalawa, ganun, na ang pangit daw ng content ko. Hindi daw nila masyadong makita. So, pasensya na po. So, eto po, yung sinasabi ko na vlogger. Kilala nyo naman na siguro to, si Modelong Charing, no? So, panoorin nyo maigi itong video na to at pakinggan nyo maigi. Kasi, para kasi sa akin, bawal kasi itong ginagawa niya. Kasi, di ba, ewan ko lang, ang hirap din kasi spellingin nito ni Model of Charing eh. Hindi ko kasi alam kung anong nasa isip niya kung bakit niya ginagawa to. So eto po, panoorin natin yung video niya. Hello mga Dabar Kads! Kamusta po mga supporters ni Mayor Jose Manalo? So samahan niyo po ako, ikakabit ko ang unang tarpaulin dito po sa magiging headquarters din po natin, okay? So ito yung magiging headquarters ng Models of Manila. At parang nangaasar na lang siya, no? Mayor Jose Manalo Movement, okay? Ikakabit ko po itong tarpaulin natin dito. Ito po anong Sergeant Rivera. Okay, so main road po natin kakabit ito. Sa ngayon po, tarpaulin muna. Pero eventually, ang gagawin po natin in the future, baka billboard na po sa susunod. Okay, sa ngayon po,
tarpaulin muna, samahan niyo po ako, ikabit po natin. Let's go. Ayan na, ilabas mo natin. Mayor Jose. Mayor Jose. Ayan. Ganda ng tarpaulin. Mayor Jose Manalo. Ang mayor na walang talo dahil ipinanganak na manalo. Yan. Alambre lang gagamitin natin. Yan lang. Taas natin. Para taas pa. Kaya ba? Yan. Itaas pa natin ng konti para ano? Ayan, no? Siyempre tataas natin ng konti para kitang-kita. Yan, oh. Ikakabit po natin to sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ups, yan. Tapos pantayin nyo na lang sa kabila. O, di ba? O, sa ngayon, tarpaulin muna, Mayor. O, pero in the future, ito, yung mga billboard na. Billboard na isusunod natin. Sa ngayon, yan muna, tarpaulin muna. Hindi ko alam kung saang lugar to, pero malamang ang idadahilan niya ho dito ay tinanggal niya rin naman agad. So, ibig sabihin, pinagloloko niya lang yung mga viewers. Tsaka kung totoo man to, nilalagay niya yan, eh, kasi bawal po kasi yan eh. No? Pagkakaalam ko kasi bawal yan. Yung ginagawa niya. So, malaking kasiraan po yan sa TVJ at sa kay Jose Manalo. Ando naman tayo sa point na gusto niyong suportahan or gusto niya magpa-impress kung ganun man yung gusto niya. Pero sa mga ganitong pamamaraan kasi parang sagwa na po eh. Yung alam niyo yun, yung OA na po yung ginagawa niya. Kasi pagkakalam ko, di ba bawal yan? No? Ewan ko po dyan. At kung siguro naman, kung bahay niya yan, kaso nasa highway eh. Di ba? Kung bahay niya naman yan siguro, pwedeng gawin yan sa harap ng bahay mo kasi bahay mo yan, private property mo yan, no? Pero yung ganito sa highway, tapos parang ano lang, parang ewan ko, i-comment niyo po dyan sa baba. No, hindi ko na po ito tapusin kasi sayang lang po sa oras, mga kadabarkad. So at least napakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa niya, no. So tignan natin baka tinanggal niya rin, no. So, ituloy na pala natin baka kasi tinanggal niya rin eh. Pantay ba? Ayan, pantay natin. Ayan. Ang ganda. Mayor Jose. Yung ano ba, patali natin? Parang may pagkaisip bata si Model of Maynila, no? Alambre lang. Ano, Mayor Jose. Ano to, bahay niya ba to? Sa highway, oh. Oh, ganda, oh. So, highway yan, guys. So, highway nga. Oh, main road yan. C3 ang tawag nila dito. Oh, kung main road yan, bawal yan. Mayor Jose, ganda. Una natin, o yan, o highway. Malaki yung times na gagawin natin. Sa ngayon, ganito muna. Tali natin para hindi buong Pilipinas para maiboto si Mayor Jose sa likod ng balota. So yan, nakakatawa guys. Yan. Kakabit tayo. Sa mga susunod na araw sa iba't ibang lugar, hanap tayo yung mga magagandang pwesto. Tsaka, Kung kita mo, sa iba't ibang lugar pa, eh, bawal nga yan eh. Hindi mo alam si Model of Maynila kung ano yung pinaggagawa sa buhay, no? Eh, kasi ito, ulitin ko sa inyo, si Model of Maynila ay vlogger po yan, Isko Moreno. Kaya kami, nila Utol Chris Ulo, nila Sir Spencer Lacale, na bakit nagtataka kami, bakit, alam niyo yun, bakit sa TVG siya nagde-depend, nandun yung kanyang sinusuportahan na yung kanyang idol or kanyang boss, no? Nasa fake bulaga. So, anong motibo niya? Yun yung pinag-iisip namin dito. Tsaka ilang beses na ho siyang sumablay. Mapatungkol nga po dun sa Pepsi na kanyang kinontent. So, hanapin nyo na lang niya sa video niya. Pero kung ako sa inyo, wag na. Baka may blood lang kayo. Yun yung pinagtataka namin na bakit ganyan yung pinaggagawa niya. Katulad dito, bawal yan eh.
'Diba? Campaign na yan eh. Although nandun naman tayo sa point na hindi naman talaga totoong botante hindi naman totoong politiko si Jose Manalo. Yun nga lang po ay bawal nga po kasi yung ganyan. Kasi una-una, 'di ba? Alam niyo naman 'yan eh. Kung nagkakamali po ako, ano nyo po dyan sa comment section. Pero para ho sa akin, masama kasi yung ganyan. Nandun na tayo sa pagsuporta. No? Nandun na tayo sa pagsuporta. Pero isipin kasi din natin minsan, kung mali ba yung ginagawa natin o tama. Kasi baka mamaya, sa atin, sa isip natin ay okay po yung okay yung tawag dito, okay yung ginagawa natin, pero sa tutusin po baka mas makasira pa tayo or baka mas makaapekto pa tayo, no. Ayun yung iniisip namin dito. So kayo po kung anong husga nyo rito sa ginawa ni Modelong Charing. At kung gusto nyo makakuha ng mga update, panoorin nyo dun sa YouTube channel ni Sir Spencer Lacale. Nandun yung mga banat dito. Kasi kami, hindi na namin siya binanata. Naawa na rin kami. So yun, mapunta na po tayo dito sa kay Vice Ganda na bakit parang nabastusan yung isang sikat na artista sa kanyang sinabi sa It's Showtime. Parang nagalit ata sa kay Vice Ganda. Iba yung alam mo yung parang nabastusan sa ginawa ni Vice Ganda. So ito po at ating panoorin. So, bago ko pala ito simulan, ulitin ko, hindi po kagustuhan or wala pong kinalaman ng TVJ sa aksidenteng nangyari kay Vice Ganda at kami rin po ng mga legit supporters ng TVJ, legit Dabarkads, ay hindi po namin pinanalangin yon. Para sa kalinawan lang po ng iba kasi mapahanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung mga comment ng supporters ng It's Showtime na masaya na ba daw kami, masaya na ba daw tayo na disgrasya si Vice Ganda. Ulitin ko po, wala pong tao. Siguro may ilan, pero kami po dito sa community ng TVJ Legit Dabarkads ay hindi po kami ganun. Hindi po ganun yung mindset namin, no? Sa kalinawan lang po ng iba. So eto, Janice nabastusan sa ginawa ni Vice Ganda. So ano ba to? Ano ba naman to? So panoorin natin. So yan, pinatayo ko na para medyo malaki-laki yung screen na wala. Ayan nyo, pag nagka-laptop tayo, nandito na yung laptop po. Kaya, syempre ngayon, marami tayong pinagagastusan, no? Kaya hindi pa tayo makabili nun. So pagtiyagaan na muna natin to. Ito na po. Janice, nabastusan sa ginawa ni Vice. Nag-viral ngayon sa social media ang nakakatakot na reaksyon ni Janice de Belen sa guesting nito sa It's Showtime. Ito'y dahil sa ginawa ni Vice Ganda na kahit siya ay naintriga. Sinadya nga ba ni Vice o sadyang hindi lang niya napansin si Janice? Sunod-sunod na nga ang pag-guest sa mga kilalang kapuso star sa It's Showtime mula noong umere sila sa GTV. Kawawa naman yung fake Una bulaga. nang nag-guest ang magkapatid na sina River Cruz at Rojon Cruz. Ganun na nga rin sina Sanya Lopez, Barbie Fortesa at Mark Bautista sa naging guest noong pilot airing ng It's Showtime. Hindi rin nagpahula sina Bianca Umali at Julian San Jose. Sina Michael V at Manny ng pinakabagong kapuso star sa naging guest sa It's Showtime matapos nilang isurpresa ang kanilang kaibigan na si Ogie Alcacid. Maging ang ilang mga bigating artista na sina Janice de Belen at Nino Mulak ay naging hurado din ngayon sa Showtime. Ngunit ano nga ba ang ginawa ni Vice Ganda kay Miss Janice de Belen? Maliban sa kanyang mabibigat na mga eksena sa Dirty Linen, nag-viral na rin ang reaksyon ni Janice de Belen sa nangyari sa kanila ni Vice Ganda sa It's Showtime. Nitong Miyerkules lamang sa kanilang mini Miss You segment, makikitang hindi napansin ni Vice Ganda ang pagkuha sana ni Janice ang chicharon kaya agad itong ipinasa ang pagkain sa iba. Sa Twitter, lumabas na ang video na iyon ni na Vice at Janice. Ayon nga sa tweet ng It's Showtime. Aniya, Meme, wag mo ganyanin si Leona. Isa siyang fiero. Ay, si Janice pala. May isang netizen din na nag-tweet aniya. Meme Vice, lagot ka kay Leona Fiero. Hindi mo pinakuha ng chicharon. At Super Janice at Vice Ganda ko. At agad naman itong nirepost ang unkabogable star na si Vice Ganda. Aniya, natatakot ako sa mga maaaring gawin sa akin ni Leona. Tulungan niyo ako. Kinagiliwan naman ito ng maraming netizens. Humingi ka ng tawad kay Leona. Next ka nang ipapatumba ni Leona. Meme, kaya ingatan mo sarili mo.
Remember, fiero siya. Baka ikaw na ang susunod na ipapatumba ng mga fiero, Meme. Bakit mo kasi hindi binigyan ng chicharon si Leona? Meme, magtago ka na. Mahirap kalabanin ng mga fiero. Kabahan ka na, Meme. Sa tawag ng tanghalan segment ng It's Showtime naman humingi ng paumanhen si Vice kay Janice. Isa sa mga horado ng Mini Miss You. Ani Vice. Bago ang lahat, gusto ko lang humingi ng paumanhen kay Miss Janice de Belen. Nakita ko yung video. May part pala roon, hawak ko yung chicharon, inaalok ko sa kanila. Tapos kukuha si Janice. Hindi ko siya napansin tapos tinanggal ko. Kitang-kita roon sa video. Kalat na kalat sa Twitter. Janice, I love you. Hindi ko napansin. Kumukuha ka pala ng chicharon. Oo, Day. Nagalit si Leona sa akin. Pinagbabalakan na ako ng masama ni Leona ng dirty linen. Pagbibiro pa ni Vice. Sa Twitter, makikita rin ang paghingi ng paumanhin ni Vice na nangyari. Oh my gosh! Di ko nakita, kukuha pala si Janice. I'm sorry, Sama ng Janice. tingin. Love you. Dito naman sa video to, akala ko kung ano na, yung pala yung pagkuha lang pala ng chicharon. Alam nyo, minsan nakakaano din yun yung parang nakakahiya. Lalo pag maraming nakakita. No, yung mga ganon, yung minsan, alam niyo, minsan yung aapiran mo yung isang tao, biglang hindi ka mapapansin, no? Biglang hindi ka mapapansin, aapiran ka, makakahiya din yun. Yung ganito, nakakahiya din. Pero sa tingin ko naman, hindi tayo maging ano dito, no? Hindi porket kalaban si Vice, eh magiging ano na tayo, parang ang pangit naman nun. Dito, pero parang hindi nga talaga napansin din siguro ni Vice, no? Yun nga lang, iba yung dating sa iba. Tsaka yun, yung iba, ginawa na lang katatawanan yung nangyari. No? At nangingi naman na ng pasensya si Vice. Ang tanong, kailan ka mangingi ng pasensya sa ginawa nyo ni Ayon Perez? Ay, alam nyo yung napakababaw na ginawa ni Vice na hindi naman dapat siya mag-sorry. Doon siya nagsosorry. Pero yung ginawa ni Vice Ganda na napakalalim, katulad nung icing nga, hanggang ngayon wala pa rin siyang sorry. At makikita po natin na nang asar pa nga po si Vice Ganda. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung video. At siguro napanood nyo na rin naman yung dumaan sila sa Broadway ba yun? Or naman tawag sa ganon. Dumaan sila sa isa ng Showtime, tapos nakakita sila ng cake na may mga icing. Tapos yung parang naglandian na naman sila ni Ayon Perez at parang gustong tikman ni Vice Ganda yung icing, tapos pinipigilan siya ni Ayon Perez. So doon parang nangaasar pa talaga at nangiinsulto si Vice Ganda at Ayon Perez MTRCB. No, hindi pa tama yun sa ano eh. Yung mga artista hindi naman big deal sa kanila yung mga pinagsasabi natin. Hindi big deal sa kanila yan. Big deal sa kanila yung sa ng MTRCB. So, kapag gumawa sila ng mga video na katulad no, na parang inaasar nga nila at iniinsulto nila yung MTRCB, so tayo na bahala magpasya nun. Para sa akin, pang-iinsulto nga talaga yun. Yung ginawa ni Vice Ganda at Ayon Perez. Kitang-kita naman eh. No? So, yun. Mapunta na po tayo dito. No? Isa sa mga host ng Fake Bulaga ay binanatan muli si Joey De Leon. So ito, panoorin po natin. So ito po yung video, no? Buboy binatikos matapos patamaan si Joey De Leon. So ito, kahit anong sabihin mo, TBJ pa rin kami, sabi ng netizen. So ano kaya to, no? Nako, yan ang gusto namin, lumalaban. Ay, nagiging palaban na si Buboy Villar at si Isko Moreno, Sunod-sunod yung patama kay Joey De Leon, No? So ito, hindi natin patagalin. Panoorin na natin. Buboy, pinatikos matapos patamaan si Joey De Leon. Naku po, yari ka dun. Si Joey De Leon nga bang pinatatamaan ni Buboy Villar? Totoo nga bang pinapakita niya lang kung sino siya? Kuhang-kuha ni Buboy ang inis ng netizens dahil sa bago nitong post. Mula noong maging host si Buboy sa Tape It Bulaga ay tila hindi na siya tinatantana ng netizens. Dahil bago pa lang ay kitang-kita na ang mga pagkakamaling ginagawa ni Buboy sa programa. Gaya ng pagpili nito ng contestant na namukaan ng netizen sa tao niya sa kanyang paresan. Dito nagsimula na tila scripted ang trabaho ni Buboy sa noontime show.
At ang recent na issue naman ito nang tanggalan niya ng mic ang isang matanda. Nagpapasalamat kasi ito sa Itbulaga at kina Tito, Vic and Joey. Ngunit agad na tinanggalan ni Buboy ng mic bago pa matapos ang pagpapasalamat nito sa TVJ. Tila agad naman itong nakarating sa EAT at hindi nakaligtas kay Joey nang paringgan niya si Buboy. Sinabi niya nga sa segment ng Sugod Bahay mga kapatid nang ini-interview ni Jose ang matanda, magalang itong si Mayor, hindi tinatanggalan ng mic ang matatanda. Agad namang kinonekta ng madla ang sinabi ni Joey sa ginawang pagtanggal ng mic ni Buboy sa in-interview nilang matanda. May ilang nagsabi na bitter umano si Joey sa kanyang pagpaparinig. Ngayon ay tila si Buboy naman ang may patama. Para nga ba ito sa Henyo Master o mensahe niya lang ito sa sarili at sa publiko? Nag-post si Buboy ng mensahe kaugnay sa pagiging positibo sa buhay. Piliin maging better kaysa bitter. Aniya. Inula naman ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. May iba na sumang-ayon ngunit may ilan naman na pumuna dito. Huwag kasing OA para maging better. Kung better ang manggaya ng bawat segment, huwag na lang. Mas piliin ko pa maging bitter. Tama. Basta ako natatawa ko sa inyong dalawa ni Yorme. Tama, pagpatuloy mo lang maging better. Hindi mo mapiplease mga tao. Kaya mas okay na manahimik. Kasi pag nagsalita ka, may masasabi pa rin sila. Good luck. Pati ba naman kasabihan, nakaw din? Si Buboy Villar ay unang nakilala sa mundo ng showbiz nang mag-audition nga siya sa Little Big Star. Naging bahagi siya ng teleseryeng Jezebel noong 2008. Ilan nga sa mga pelikulang naging bahagi siya ay Supa Papalicious, Shake, Rattle and Roll 10, Ang Panday, Saido, Pulis Pangkalawakan, Darna, at Panday Kids. Taong 2016 nang maging magkarelasyon si Buboy at ang ina ng kanyang dalawang anak na si Angeline Gorens. 2017 nang pinanganak ni Angeline ang kanilang panganay na anak. Engaged na sila noon at nagbabalak na magpakasal sa US. Ngunit nito lamang 2020 nang aminin nilang nagkahiwalay sila. Kasalukuyang nakakasama ni Buboy si Yorme Isko Moreno sa kanilang segment ng G sa Gedli, kung saan naglilibot sila sa iba't ibang lugar para mamahagi ng pera. So, kung ang sinasabi ni Buboy Villar ay mas ugaliin na maging gawin na lang na better ang ginagawa kaysa maging bitter. Ang tanong ko, yung ginawa mo sa matanda na pagtanggal mo ng mic ng ilang beses, no, hindi lang isang beses 'yun eh. Meron doon sa babae, meron doon sa lalaki, meron din doon sa meron din po doon sa sa matanda doon sa LRT, 'di ba? Ano 'yun? Hindi ba ugali ng isang bitter 'yon? 'Di ba? Pag ugali ng isang bitter 'yun yung ginagawa mo, Buboy Villar 'Di ba? Ngayon, kung patamaan kayo diyan ni Joey De Leon, deserve niyo 'yan. Kung ayaw niyong banatang kayo ni Joey De Leon, umalis kayo diyan. Yun lang, tapos ang usapan. Sasabihin mo, mas okay maging bitter, maging better kaysa sa maging bitter. Yung ginagawa mo, hindi pa bitter yan. Yung ginagawa ni Yorme, hindi ba kabitiran yan? Tanggalan nyo ng mic yung tao. At kapag yung mga tao, yung mga kababayan natin, Tito Vic and Joey ang pinapasalamatan, tinatanggalan nyo ng mic. At yung facial reaction ni Yorme doon, nakabusangot na parang nangangasim na natatandaan nyo yung video ko na pinakita ko sa inyo na ni-interview nyo yung babae. Umiiyak yung babae, niyayakap niya, di ba? Kino-comfort niya. Pero nung nagsabi na yung babae na legit dabarkads po kami, bigla niya nilayasan at anong reaction ng mukha niya? Gumano, no? No, di ba? O ano? Ayun ba yung hindi bitter? Sa ginagawa nyo, kayo yung bitter. Kala nyo, Alam nyo, kung ayaw nyo patamaan kayo ni Joey De Leon, umalis kayo dyan. Alis kayo dyan sa TPINC. Hindi kayo makakakuha ng patama dyan. Alam nyo kasing magulo yan eh. Dyan pa kayo pumasok. Bakit? Ulitin ko magiging katanggap-tanggap sa amin kung kayo ba yung mga artista na mga naging laos, naghirap. Maano namin yan magigets namin yan na ginagawa nyo yan para sa pamilya nyo, di ba? Kasi trabaho yan. Pero hindi. Si Isko Moreno, alam naman natin mayaman yan. Si Buboy Villar, vlogger yan. Ang laki ng sinasahod sa mga social media platform yan. TikTok, Facebook, YouTube. Ano ba naman kayo?
'Di ba? Kaya hindi namin maiisip na naghihirap 'yan. Sasabihin nyo, bitter. O, di ako, para sa akin, kay Joey De Leon talagang patama yung post ni Buboy Villar na yun. Ngayon, ang point dito, kung may bitter dito, kayo yun. Eh kapag Tito Vic and Joey nga yung sina-shoutout or pinapasalamatan ng mga na contestant nyo, eh, tinatanggalan nyo ng mic. O, ugali ng pagiging bitter yun ha. Hindi ba ugali ng pagiging bitter yun? Sumagot ka. Ay, ewan ko ba dito sa mga host ng ano na to. Okay guys, abangan na lang po natin ang rebat ni Henyo Master Joey De Leon. Maano to? Alam nyo sila, kapag nag-ano sila, si Henyo Master, sa totosin, kapag rumerebat, may natututunan pa tayo eh. Diba? Pero kapag itong mga to nag-rumerebat, bukod sa personalan na banat na yung ginagawa nila, katulad yan, yung kay Yorme, yung Pepsi, diba? Ang dami-dami soft drinks, Pepsi pa yung mababanggit mo. Pepsi pa yung papasok sa utak mo. Tsaka ito pa, kung mapapanood nyo yung video, no? Kung mapapanood nyo po yung video, eh, nung lumapit po yung lalaki dun sa kay Isko Moreno, eh, wala man lang tayong nakitang bit-bit na bote, bit-bit na soft drinks, di ba? Dun sana maniniwala tayo na hindi sadya ni Isko Moreno yun. Pero nung dumating yung lalaki, wala man lang bit-bit eh. No? Tapos ito pa, kung mapapanood nyo pa yung video na yun, may, may kahiya-hiyang nangyari kay Buboy Villar. Nilapitan niya yung Amerikano, dinedma siya. Sabi na Amerikano, don't camera me. No? Sabi na Amerikano. Pahiya si Buboy. Kasi interviewin niya sana yung Amerikano eh. No, nandun sa yung foreigner na nakaupo and tumanggi yung Amerikano. O, di ba? Napahiya. Biro mo, pati Banyaga, pati yung tiga-ibang bansa, ayaw sa inyo. So kayo mga Dabarkads, anong may bibigay nyo na komento sa mga video na napanood natin? No. Alam nyo, ewan ko ba dito sa mga host na to, tignan nyo, mag-iiyakan na naman to pag pinalagan to ni Henyo Master kapag binalikan niya tong mga to ng mag-iiyakan yan. Ay, sabi ko sa inyo, tignan natin yung iyakan niya o hindi Oo, promise yan. Yung iyakan niya na to the max na naman. Ay, nako po. So yan, hanggang dito na lang yung video natin. I-komento nyo po dyan yung mga nais nyo sabihin at babasahin po natin yan. No? So yan, maraming salamat sa walang umpay na suporta nyo kay Jay Guevara TV at sa lahat ng legit defenders ng TVJ na nandiyan sa description ng kanilang link. Mga pakisuportahan na lang po at pakisubscribe ng kanilang mga YouTube channel. So yun, maraming salamat at mega love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara. Ingat po kayo palagi and God bless. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button at no skip ads po para kahit papano may kita naman tayo. Baka maano na naman tayo dyan, masilip na sabihin, ano ba naman yan? No skip ads pa. Eh, dyan lang kami kumikita eh. Parang pangkape nyo na sa amin yan. Pang merienda. Kayo naman, masyado nyo naman. So yan, ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.